Hindi na nanalo ang Rusya sa digmaan, pero gusto nilang isipin ng mundo na sila ang panalo kaya gumagawa sila ng mas desperadong hakbang para magmukhang ganoon. Kamakailan, nagkunwaring nagtagumpay ang Kremlin sa labanan, naglabas ng peking video at maling balita ukol sa di umano'y pagsakop ng mga sundalong Ruso sa mahalagang bahagi ng Ukraine. May maliit lang na problema. May video ang Ukraine na agad nagbunyag sa kasinungalingan ni Putin, pinasinungalingan ang Kremlin, at pinahiya ang hukbong Ruso. Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano na katawa-tawa ang Russia sa mga pagsubok nitong magpakitang gilas at kumbinsihin ang sarili nilang mamamayan at ang buong mundo na sila ay patungo sa tagumpay. Nagsimula ito noong Oktubre 22 nang mag-post ng ilang video online si Vladimir Saldo, pinunong itinalaga ng Russia sa sinakop na Kherson. Ang video, na may dramatikong musikang background, ay binubuo ng serye ng mga clip. Ang ilan ay kinunan sa lupa, ang iba naman ay sa tubig o sa himpapawid. Ipinakita nila ang mga tropang Ruso na nagpaplano ng taktika, sumasakay sa inflatable na bangka, tumatawid sa tubig, at nakikipagbarilan bago magtanim ng watawat ang isang sundalo sa guho. Sabi ni Saldo, sa isla ng Karentin ito nagaganap, isang maliit na pulo sa ilog Dnipro, timog kanluran ng lungsod ng Kherson. Naglabas ng malalaking pahayag ang gobernador tungkol sa tagumpay ng mga Ruso sa rehiyon. Ayon sa kanya, matagumpay na tumawid sa ilog ang unit ng Russia, nilabanan ang kontra-atake ng Ukraine, at nakuha ang posisyon. Nagsimula na silang maglagay ng mga mina sa mga daanan at ayusin ang logistics para sa matagalang presensya sa isla. Marahil bilang paghahanda sa pagtulak pahilaga papasok sa lungsod ng Kherson. Iba't ibang Russian military blogger ang naglabas ng parehong pahayag online. Pinapurihan ang pagsisikap ng mga drone operator ng ika-31 Vozdушno-Desantnye Vojska Brigade matapos nilang makamit ang air superiority sa lugar. Pinuri rin ang mga artillery unit ng ika-18 Combined Arms Army matapos umanong tamaan ang mga target ng Ukrainian sa isla at mga kalapit na tulay. Ayon sa isang military blogger, naghahanda na ang Russian saboteur para tugisin ang natitirang Ukrainian forces sa hilagang silangan ng isla. Samantala, nag-ulat na rin ang mga state-owned news agency ng Russia, gaya ng TASS tungkol sa di umano'y bagong tagumpay ng bansa. Ayon sa TASS, nagulat ang Ukrainian forces sa pag-atake ng Russia sa isla at mabilis na nakuha ng Russia ang mga pangunahing pasilidad. May pahayag din mula sa Recon Platoon Commander. Mahirap ang misyon, tumawid kami sa tubig sa panganib ng putok at nagtayo ng posisyon para sa susunod na kilos. Ipinakita ng aming reconnaissance in force na nabigla ang kalaban sa pag-atake dito. Mabilis at epektibo ang tugon ng aming tropa. Pagkalapag namin, agad naming kinontrol ang mga pangunahing pasilidad ng isla, kasama sa ulat ang pahayag ni Gobernador Saldo, na buong pagmamalaki niyang inihayag. Isang combat zone ang isla ng Karentin, na hawak ng Dnieper ng Russia. Pero may mga kalabang mandirigma pa ring nagtatago sa mga tirahan at gusaling pang-industriya. Ipinagpatuloy ni Saldo ang kanyang pahayag na aktibong tinutukoy at tinatarget ng mga puwersang Ruso ang mga tropa at target ng Ukranya sa buong isla. Bago pa niya, iginiit na ang militar ay nagdedesisyon kung anong papel ang gagampanan ng isla sa pagpapalaya ng Kherson ayon sa sitwasyon ngayon, sa gitna ng mga viral na kuha at pahayag ng mga sangkot. Parang eksena sa pelikulang militar o video game ang kwento. Habang pumapasok ang puwersa ng Russia, winawasak nila ang kalaban at mabilis kinukuha ang kontrol. At tulad ng maraming pelikula at laro, ang buong kwento ay gawa-gawa lamang. Hindi ito nangyari at may ebidensya ang Ukraine bilang patunay. Kinabukasan matapos ang pahayag at inedit na footage ni Saldo noong Oktubre 23, itinanggi ng brigada ng Ukraine ang kwento. Ibinahagi ng ika-34 na hiwa-hiwalay na Coastal Defense Brigade ang isang geolocated na video na nagpapakita ng kanilang mga tropa na malayang nagmamarcha at ligtas na tumatawid sa isla. Lubos nitong pinabulaanan ang mga pahayag ng Kremlin na ang lugar ay nasa ilalim ng kontrol ng Russia o na mayroong anumang aktwal na bakbakan na nagaganap. Ayon sa mga miyembro ng brigada, ang lugar at ang mga nakapaligid na lugar sa paligid ng lungsod ng Kherson ay, sa madaling salita, tahimik. Kasabay ng video, ibinahagi nila ang caption na ito sa mga propaganda na Telegram channel ng mga mananakop. Nasakop na umano ang Kherson at nagmamarcha na ang mga sundalong Ruso sa kanang Pampang, sa totoong kuha ng microdistrict ng isla at ng baryo ng Sadova. Tahimik
payapa, at walang kahit anong kalaban. Ika-34 na Brigada ng Coast Defense Marine Corps, matatag na hawak ng 30 ang kanilang posisyon at patuloy na kontrolado ang baybayin ng Dnipa. Pinagmamasdan namin ang Antonivka, Sadova at Kherson. Agad naming hinaharang ang anumang tangka ng kalaban na lumapit sa ilog. Hindi makatawid o manatili sa kanang pampang ang kalaban. Hanggang internet lang ang kanilang mga tagumpay, hindi sa tunay na buhay. Ang ika-34 Brigada ang nagbabantay sa Kherson. Kontrolado namin ang baybayin at mananatili rito. Nag-post ng video si Vladislav Voloshin, tagapagsalita ng puwersang pangdepensa ng timog ng Ukraine, na kinunan niya sa isla ng Karentin sa parehong araw. Sa video, masaya si Voloshin na kumakanta at sumasayaw habang tinatanggihan ang bersyon ng mga Ruso. Hindi matatanggi ang ebidensya ng Ukraine rito. Iba't ibang mapagkakatiwala ang source ang sumuri agad sa datos at nagkaisa sa malinaw na konklusyon. Gawa-gawa lang ng Russia ang kwento. Ayon sa Institute for the Study of War, maling ipinapakita ng Kremlin ang mga puwersa ng Russia. Pagkatapos magtayo ng bridgehead sa kanlurang right bank Kherson Oblast, may bagong cognitive warfare effort ang Russia laban sa Ukraine at mga kaalyado nito. Patuloy na pinapakita ng ebidensya na hindi pa nakakagawa ng bridgehead o opensiba ang puwersa ng Russia sa West Bank, Kherson Oblast. Itinanggi rin ng Institute ang mga ulat ng mga Russian military blogger tulad ng sinabing pinalayas ng tropang Ruso ang Ukraine mula sa Dova at nagsagawa ng sabotahe malapit sa Antonivka na ilang kilometro lang silangan ng Kherson. Ayon sa Institute for the Study of War, walang ebidensyang nagpapatunay sa mga pahayag na ito. Nahuling gumagawa ng kwento tungkol sa sundalo. Agad tinakpan ng medyang Ruso ang kanilang bakas. Halimbawa, binawi ng TASS ang balitang nakuha raw ng puwersang Ruso ang Kherson Island. Pagkatapos, mas malalim na nagsaliksik ang Institute for the Study of War kung ano ang posibleng motibo ng Russia sa paggawa ng mga kasinungalingan at imbento. Malamang na nagsasagawa ang Russia ng cognitive warfare para palabasing ang limitadong sabotahe at reconnaissance sa Kherson ay simula ng seryosong opensiba para tumawid sa Dnipro River at bawiin ang Kherson City at Oblast. Malamang na layunin ng Kremlin na kumbinsihin ang kanluran, European Union at Ukraine na hindi maiiwasan ang tagumpay ng Russia. Dapat sundin ng Ukraine ang hiling ng Russia na isuko ang teritoryo at itigil ng mga kaalyado ang suporta. Ayon sa Institute for the Study of War, hindi tugma ang cognitive warfare ng Russia sa anumang pahayag na magbibigay ito ng teritoryo sa timog Ukraine. Tatlong mahahalagang aral ang makukuha pa rito. Una, malinaw itong palatandaan ng desperasyon ng Russia. Ang isang bansa na nananalo sa digmaan, nakakakuha ng teritoryo, at umuusad sa labanan ay dapat may sapat na totoong kwento at ulat ng tagumpay na maibabahagi. Hindi na kailangang mag-imbento o palakihin ang kwento tungkol sa galaw ng kanilang puwersa sa lupa. Ang pag-imbento ng Rusya ng mga kwentong gawa-gawa ay nagpapakita ng hina ng kanilang kalagayan ngayon. Walang nakahula nito noong nagsimula ang digmaan. Akala ng maraming analysts ay haharap lang ang Rusya sa ilang hamon at paglaban mula sa Ukraine. Walang makakaakalang, matapos ang 4 na taon, mapipilitang mag-imbento ng katawa-tawang kwento ang Kremlin para magmukhang mas malakas at matagumpay kaysa sa totoo nilang kalagayan. Alam natin na ang kasinungalingan at propaganda ay ilan sa mga paboritong sandata ni Vladimir Putin. Ang pag-angkin na nasakop nila ang maliit na isla at gumawa pa ng video bilang patunay ay mababang antas kahit para kay Vladimir Putin. Diyan tayo dinadala sa pangalawang malaking aral na maaari nating matutunan mula rito. Ayon sa Institute for the Study of War, handa ang Kremlin na gawin ang lahat para kumbinsihin ang kanluran, gaya ng Estados Unidos at European Union, na sila ang nananalo sa digmaan. Gusto nitong palakasin ang naratibo na ang makinarya ng digmaan nito ay nagwawagi at araw-araw ay nakakakuha ng mahahalagang teritoryo. Malapit nang bumagsak ang huling depensa ng Ukraine at iwinagayway ang bandila ng Russia sa Kiev. Wala ni isa doon ang totoo at maraming ebidensya na sumusuporta rito. Halimbawa, sa 4 na taon, nakuha ng Russia ang ilang teritoryo pero mabagal ang usad ng kanilang tropa sa maraming lugar. Karamihan sa mga pangunahing teritoryo, bayan, at lungsod ay nasa kamay pa rin ng Ukraine, tulad ng Pokrovsk sa rehiyon ng Donetsk. Malaki ang pagkalugi ng Russia. Mahigit 1 milyong sundalo ang napatay o nasugatan, at maraming tangke,
armored vehicles, eroplano, barkong pandigma, radar, at air defenses ang nasira o nawasak. Batay sa datos, open source intelligence, at takbo ng digmaan ngayon. Sabi ng mga eksperto, ilang taon pa bago makontrol ng Russia ang 4 na rehiyon. Layunin nitong sakupin ang Donetsk, Luhansk, Kherson, at Zaporizhia. At ang ganap na pagsakop sa Ukraine ay aabutin pa ng maraming dekada o posibleng isang siglo pa. Iyan ang mga katotohanang ayaw marinig ng Kremlin at ayaw nitong iparinig sa mundo. Hindi nito kayang burahin ang realidad ng sitwasyon. Pero maari nitong subukang takpan ito. Nilalabuan ang katotohanan gamit ang mga katang-isip nitong bersyon ng katotohanan. Iyan ang nakita nating nangyari dito. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, mabilis at mahusay na nagawang pabulaanan ng Ukraina ang mga ulat ng Rusya gamit ang sarili nitong ebidensya. Hindi ito ang huling beses na susubukan ito ng Kremlin. Kung maglabas ang Rusya ng maraming maling ulat at pinalaking pahayag, maaaring may maniwala rin dito. May kakayahan itong baguhin ang opinyon at pananaw ng tao tungkol sa digmaan. Kaya mahalaga para sa Ukraine at mga kaalyado nito na patuloy na ibunyag ang mga kasinungalingan ng Rusya, pabulaanan ang mga pekeng pahayag nito, at salungatin ang propaganda nito sa bawat pagkakataon. Kahit anong sabihin o ipagmalaki ng Rusya, ang mahalaga lang ay ang katotohanan. At ang totoo, kasing layo pa rin ng Rusya sa tagumpay ngayon, tulad noong 3.5 taon na ang nakalipas. Hindi nito nakakamit ang mahahalagang tagumpay na kailangan nito. Hindi nito nababasag ang mga depensang linya ng Ukraine. At hindi ito nangunguna sa kahit anong paraan, anyo o porma. Yan ang punto ni Jack Keane, retiradong United States General. Sa opinyon niyang inilathala sa Oktubre 24 ilang araw, matapos ang bagong propaganda ng Kremlin. Ayon kay Keane, tagapangulo ng Institute for the Study of War, sa kabila ng halos 4 na taong labanan sa Ukraine, natatalo ang Russia sa lahat ng mahahalagang sukatan. Marami na ang kanilang nasawi, lumalala pa ang ekonomiya araw-araw, at mabagal at magastos ang pagkuha nila ng teritoryo. Ayon kay Keane, iginiit ni Vladimir Putin ang siguradong tagumpay ng Russia sa Ukraine at tinanggihan ang anumang kasunduan sa kapayapaan. Hindi ibig sabihin na kontrolado na niya ang buong silangang bahagi, ang Donbas. Huwag kayong maniwala, hindi na nanalo ang Russia sa digmaan. Hindi nasakop ng Russia ang mas maliit at mahirap na kalaban. Sa kabila ng 4 na taong kampanya, bigong-bigo pa rin ang militar nila. At napabagal ng depensa ng Ukraine ang pagsulong ng Russia sa bawat hakbang. Nasakop ng Russia ang 0% ng Ukraine ngayong taon, kapalit ng pagkawala ng 1,000 sundalo araw-araw. Sabi ng pinuno ng Institute for the Study of War, hindi pa nasasakop ng Russia ang Noblast, ang kabisera mula Marso 2000 at 22 na ang kanilang mga puwersa ay nakikipaglaban para sa mga bukirin na puno ng hukay at mga abandonadong bayan, habang nagtitiis ng labis at hindi kayang panatilihing pagkalugi sa kanilang hanay. Dagdag pa niya, ang tanging dahilan kung bakit nakakaya pa ring lumaban ng Russia sa puntong ito ay dahil sa kakaunting mga kaalyado na natitira sa kanila. Partikular na binanggit ang China, Hilagang Korea at Iran. Hinimok ni Keane ang mga Amerikano na huwag magpaloko kay Putin bago niya ilahad ang mahahalagang katotohanan at estadistika ukol sa digmaan. Binanggit niya, halimbawa, kung paano napilitan ang Russia na halos talikuran ang pag-asa na magamit ang mga tangke at mga makinang sasakyan sa digmaan sa yugtong ito dahil sa mga drone ng Ukraine. Karaniwan, ang mga tropang Ruso ay nagmamartsa sa maliliit na grupo ng 30 kasundalo o sumasakay sa simpleng sasakyang sibilyan gaya ng jeep at motorsiklo. Tulad ng sabi ni Keane, maraming sundalo ang namamatay ng sabay-sabay para sa maliit na teritoryo at walang proteksyon ng armored na sasakyan. Patuloy na nasusugatan o namamatay ang mga tropang Ruso dahil maliit ang tsansang makuha ang malalaking teritoryo. Kailangan nilang sumulong sa mas mahalagang sentro ng lohistika at estratehikong lugar. Ayon kay Keane at pagtatasa ng Institute for the Study of War mula Hulyo 1, 400 at 20 kilometro kwadrado, 500 at 50 milya kwadrado lang ang nakuha ng Russia ngayong taon, na may bilis na 100 at 35 milya kwadrado o mahigit 5 kada araw. Malayo ito sa inaasahan para sa lakas ng Russia. Anumang makabagong mekanisadong hukbo ay dapat nakakakuha ng mas malaking teritoryo laban sa mas maliit na puwersa. Kung magpapatuloy ang ganitong kabagal ng Russia sa pagkuha ng teritoryo,
Aabutin pa ng taon bago nila makuha ang Donbas at iba pang bahagi ng Ukraine. At ang halaga na binabayaran ng Russia para sa kanilang mga tagumpay ay nakakagulat. Gaya ng sinabi ni Kin, ang mga puwersa ng Russia ay may average na humigit kumulang 71 casualty kada kilometro kwadrado na nakuha noong Mayo 2000 at 25-70 casualty kada kilometro kwadrado noong Hunyo 2025, 75 casualty kada kilometro kwadrado noong Hulyo 2025 at 68 casualty kada kilometro kwadrado noong Agosto. Nakakatakot ang mga numerong ito. Talagang angkop ang salitang nakakatakot para ilarawan ang casualty rate ng Kremlin. Ipinapakita rin nito kung gaano kababa ang pagpapahalaga ng mga commander sa buhay ng tao sa paglalagay nila ng tropa sa panganib. Hindi maiiwasan ang kamatayan at sugat sa digmaan, pero sinusubukan pa rin ng karamihan sa militar na bawasan ang casualty. Ang Rusya, gayunpaman, ay tila walang kahit anong pagpapahalaga sa mga sumasali sa kanilang hukbo. Bawat sundalo ay tinatrato na parang isang piraso lang ng karne. Inihahagis sa kamatayan at agad pinapalitan ng isa pang kawawang kaluluwa sa susunod na linggo. Binanggit ni Kin na ang pinakamalaking tagumpay ng Rusya noong 2025 ay ang pagbawi sa kanilang teritoryong Kursk na dating nasakop ng Ukraine. Noong 2024 umasa pa rin ang Rusya sa tulong mula sa labas at tumawag ng 10,000 North Korean na sundalo para suportahan sila laban sa mga Ukrainian. Tinawag ito ni Kin na kahiya-hiya para sa Rusya. Isinulat ng dating 4-star na general ang tungkol sa pinakamalaking issue ng Rusya ngayon, ang pagbagsak ng ekonomiya nito. Naniniwala si Kin na maaaring mas mahirapan ang Kremlin na makakuha ng malaking bilang ng mga sundalo na kailangan nito upang mapantayan ang malalaking pagkalugi. Patuloy ni Putin ang digmaan dahil sa malawakang pagre-recruit na may kasamang insentibong pinansyal. Ngunit may mga palatandaan na ang sistema ay unti-unti nang nasisira. Lumabas, ayon sa dokumento ng pamahalaang Ruso, umabot sa 35,000 kada buwan ang casualty sa bansa mula Enero hanggang Setyembre 2025. Pero binabawasan nito ang one-time signing bonus ng bagong recruit sa militar. Maaaring mapilitan ang Rusya sa pilitang mobilisasyon ng reservista na magdudulot ng mas maraming hindi pagkakasundo at banta sa pamumuno ni Putin. Posibleng-posible na nasa isip ni Putin ang mobilisasyon. Kamakailan, inanunsyo ng Rusya ang bagong batas na nagpapahintulot na tawagin ang 2 milyong reservistang militar para ipagtanggol ang infrastruktura ng bansa laban sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa ilang mga analyst, kabilang na ang mga nasa Institute for the Study of War, naniniwala sila na maaaring ito ang unang hakbang sa mas malaking plano na magmobilisa ng daan-daang libo, kung hindi man milyon-milyong karagdagang aktibong sundalo na ipapadala sa Ukraine. Dahil sa matinding krisis sa ekonomiya ng Rusya, maaaring mobilisasyon na lang ang opsyon dahil mahihirapan silang pondohan ang patuloy na pagbabayad ng signing bonus, sweldo ng sundalo, at kompensasyon sa pamilya ng mga nasawi. Ayon kay Kin, bumaba ang likwididad ng pambansang pondo ng kayamanan ng Rusya sa halos $50 bilyon noong Oktubre 2000 at 25, higit 55% ang ibinaba mula 100 at 13 bilyon bago ang digmaan. Ang bansa ay nahaharap na rin ngayon sa napakataas na inflasyon at tumataas na interest rates, kasabay ng lalong matinding epekto ng posibleng nakamamatay na krisis sa gasolina, kung saan tinatayang nasa 13 hanggang 20% ng demand ang kakulangan sa gasolina dahil ito sa epektibong mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga oil refinery at iba pang infrastruktura na may kaugnayan sa gasolina sa iba't ibang rehiyon ng Rusya at mga sinakop nitong teritoryo. Ang katotohanan na kamakailan ay nagpatupad si Pangulong Donald Trump ng mas mahigpit na mga parusa sa mga kumpanyang langis ng Rusya ay lalo lamang nagpahirap sa sitwasyon para kay Putin at sa kanyang mga kasamahan sa Kremlin. Ito marahil ang dahilan kaya napipilitan ang Rusya gumamit ng matitinding at nakakatawang taktika tulad ng pagpeke ng tagumpay sa labanan para ipakita sa mamamayan at mundo na okay ang lahat. At tila patuloy pa rin silang nasa landas patungo sa isang uri ng maringal na tagumpay. Gaya ng sabi ni Kin, pinapalaganap ng Kremlin ang kanilang kasinungalingan online sa buong mundo. Bumabaha ito sa social media ng mga bot at bayarang komento para itulak ang maling kwento. Pinalalaki nila ang maliliit na tagumpay sa labanan bilang malalaking panalo para manipulahin ang ating pananaw sa mga katotohanan. Pero nagigising na ang mundo. Kahit sa Rusya, parami ang mga tao na nagbubukas ng kanilang mga mata. Nakikita ang likod ng mga kasinungalingan at napagtatanto na ang digmaang ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng kanilang gobyerno. Bigo ang mga taktika ng Kremlin sa labanan at sa labas nito. Kahit gaano karaming kasinungalingan ang ikalat,
Hindi nito matatakpan o mabubura ang totoong nangyayari sa digmaang ito. Sa digmaan sa Ukraine, ang labanan para sa Donetsk ay naging buwan-buwang matinding digmaan ng pag-ubos ng lakas. Bawat sagupaan sa labanan ay nagkakahalaga ng 12 ng buhay sa magkabilang panig. Ngunit wala sa kanila ang nagkakaroon ng kalamangan. Ngayon, hindi na basta-basta hinahawakan ng Ukraine ang linya o unti-unting binibigay ito sa mga puwersang Ruso. Sa halip, binabasag na nila ito at binabawi ang kanilang bansa. Isang baryo at bayan sa bawat pagkakataon. Ito kung paano nilulusob ng Ukraine ang depensa ng Russia at binabago ang takbo ng laban. Kamakailang ulat ang nagkumpirma na napalaya ng Ukraine ang ilang baryo sa mahalagang Pokrovsk-Dobropilya Corridor na nagdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng Russia. Pero hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng ilang mga baryo dito at doon. Nakatutok ang estratehiya ng Ukraine sa pagkuha ng kalamangan sa kritikal na yugto na maaaring magtakda ng direksyon ng digmaan at kondisyon ng kapayapaan. Halimbawa, sa mga operasyon para palayain ang baryo ng Suketska, ang 82nd Separate Air Assault Brigade ng Ukraine ay nakasagupa ng isang medyo maliit na puwersa ng Russia na nagpapatrolya sa lugar. 44 na sundalong Ruso ang napatay, 8 ang nasugatan, at 9 ang sumuko. Tinawag ng pamunuan ng Ukraine ang operasyon na mabilis, matulin, at walang kompromiso. Malaki ang kaibahan sa mga buwang pag-usad ng Russia, kung saan ang mga nasakop na teritoryo ay kasinlaki lang ng mga football field. Ang tagumpay sa Suketska ay hindi isang hiwalay na panalo. Noong Oktubre, nilinis ng mga puwersa ng Ukraine ang isa pang baryo 20 milya hilagan ng Pokrovsk. Sa kabuuan, matapos ang biglaang 7 milyang paglusob ng Russia noong unang bahagi ng Agosto, nabawi na ngayon ng Ukraine ang 9 na baryo sa lugar. At 9 pa ang nalinis mula sa mga grupong saboteur ng Russia. Ang bawat nabawing baryo ay mahalaga sa depensa ng Ukraine. Nagpapalawak ng saklaw nila at kumukuha ng lugar mula sa Russia para sa susunod na atake. Makikita ang totoong lawak ng pagtutulak pabalik ng Ukraine kapag tiningnan ang mas malawak na operational na larawan. Noong Oktubre, 26 na palaya ng Ukraine ang 72 milya kwadrado ng teritoryo at nalinis pa ang 74 na milya kwadrado sa sektor ng Pokrovsk mula sa presensya ng Russia. Para mailagay sa perspektibo, pinag-uusapan ang pagpapalaya ng lugar na kasing laki ng Washington, District of Columbia, sa 10 araw lang. Sa kabila ng lahat, malaki ang pinsala sa mga tauhan ng puwersang Ruso. Sa parehong 10 araw na iyon, iniulat ng militar ng Ukraine na nakapagtanggal sila ng 1,700 at 56 kalaban, kabilang ang mga napatay, nasugatan, at nahuli at nakasira ng 75 piraso ng kagamitang militar. Kung titingnan ang buong 2 buwan mula nang simulan ng Ukraine ang pagpapatatag ng sektor noong Agosto, 21, makikita nating nakakagulat ang mga numero. Mahigit 15,000 at 700 na tauhan ng Russia ang naiulat na kaswalti at 1,300, 64 na piraso ng sandata at kagamitan ang nasira. Mas marami pa yan kaysa sa kabuuang bilang ng ilang bansa. Sa kanilang buong nakatayong mga hukbo, naiulat na sinira ng puwersa ng Ukraine ang 36 na tangke ng Russia, 100 at 21 armored fighting vehicles, 100 at 60, 2 artillery systems, 5 multiple launch rocket systems, 400 at 47 sasakyan, 500 at 72 motorsiklo at quad bike, at isang espesyal na sasakyan. Kapansin-pansin ang huling punto. Gumagamit ang Russia ng murang sibilyang motorsiklo at quad bike para sa paggalaw ng sundalo dahil mahal o hindi na epektibo ang armored transport. Sa digmaang pinangungunahan ng unmanned system, 4,689 na drone ng Russia ang napabagsak ng puwersa ng Ukraine sa sektor na ito. Ang ilan sa mga pagkawala ng kagamitan na ito ay mga bagay na hindi madaling mabawi ng Russia. Gamitin natin ang mga tangke bilang halimbawa. Habang malaki ang pagkakaiba-iba ng mga ulat, may ilang analyst na nagsasabing ang kapasidad ng Russia sa paggawa ng tangke ay nasa humigit kumulang 300 hanggang 400 tangke kada taon. Kasama rito ang paggawa ng bagong tangke at pagsasaayos ng luma. Kung nakasira ka ng 36 na tangke sa 2 buwan sa isang sektor, pero ang Russia ay gumagawa at nag-aayos ng 34 kada buwan, mahalaga ang pagkalugi sa estratehiya. Pinagtatalunan pa rin ang sitwasyon sa Pokrovsk, ngunit unti-unti itong nagiging matatag. Noong Oktubre 25, halos 30% ng 100
at 81 engkwentro sa linya ng labanan ay dito naganap. Habang nagawang magpasok ng mga puwersang Ruso nang humigit kumulang 200 sundalo sa lungsod, sila ay epektibong naipit sa isang urbanong lugar ng kamatayan. Tuloy ang labanan gamit ang maliliit na armas at drone, pero sistematikong pinipigilan ng kontrasabotahe ng Ukrainians ang tangka ng mga Ruso na sumugod o magtayo ng matibay na posisyon. Kapag nagtangkang magtipon o sumulong ang puwersang Ruso, agad silang natutukoy at nilalansag ng drone at impanterya ng Ukrainian. Sa mga nagdaang araw, desperadong pinataas ng mga puwersang Ruso ang paggamit nila ng mga armored na sasakyan sa mga operasyong pagsalakay. Isang kapansin-pansing pagbabago mula sa taktika ng mabigat sa impanterya na napatunayang napakamahal ng kapalit. Ngunit ang pagbabagong ito ay nagbubunga rin ng kaparehong hindi magagandang resulta. Mula Oktubre 22 hanggang 25, 41 na pagsalakay na suportado ng armored vehicles ang ginawa ng puwersang Ruso sa buong frontline. Noong Oktubre 25 sa Pokrovsk, winasak ng mga puwersang Ukranyano ang isang armored vehicle at 2 motorsiklo sa Pokrovsk, pati isang armored vehicle sa Balahan. Ayon sa ilang bilang, halos bawat sasakyan na ipinadala ng Russia sa mga pagsalakay na iyon ay nawasak. Para lubos na maunawaan kung bakit napakahalaga ng mga kamakailang tagumpay ng Ukraine, balikan natin at tingnan ang estratehikong kalagayan. Ang Pokrovsk at Dobropilya ay halos nagsisilbing sentro ng buong depensa ng Donetsk. At ang kanilang kapalaran ang maaring magtakda kung sino ang magkakaroon ng kontrol sa rehiyon sa mga darating na dekada. Malinaw na layunin ng Moscow na sakupin ang buong Donetsk bilang pangunahing layunin ng digmaan. Hindi lang ito basta pagkontrol sa teritoryo, kundi mas tungkol sa mga dahilan nila kung bakit nila ito ginagawa. Ang kakayahang gamitin ang mga yaman at tao dito para sa pangmatagalang layunin ng Rusya. Sa puntong ito, makakayang sabihin ng Rusya na natupad na ang layunin nilang palayain ang Donbas at karamihan ng nagsasalita ng Ruso kapag ganap nilang nakontrol ang Donetsk. Karamihan sa mga tao roon ay nagsasabing Ukrainyano sila sa kultura at nasyonalidad. Magbibigay ito kay Putin ng isang tagumpay sa kwento na labis niyang kailangan, kapwa sa loob ng bansa at sa pandaigdigang antas, na lalo pang nagpapalakas ng kanyang propaganda sa loob ng bansa. Pero may mas praktikal na aspeto ring ito sa militar. Bagamat matindi ang pinsala, mahalaga pa rin sa ekonomiya ang industrial na infrastruktura ng Donetsk. Mas mahalaga, ang ganap na okupasyon ay magbibigay sa Rusya ng mga hangganang madaling ipagtanggol na nakaayon sa mga administratibong hangganan na kanilang inaangkin sa pamamagitan ng ilegal na aneksasyon. Para sa Moscow, mahalaga ang Donetsk para sa pagpapatibay ng mga tagumpay at paglikha ng frozen na tunggalian, at sentro dito ang Pokrovsk. Tinuturing ng mga kanluraning analista ang Pokrovsk bilang pintuan sa pinakamalalakas na lugar ng Ukraine sa Donetsk. Matatagpuan sa sangandaan ng maraming highway, ang Pokrovsk ay mahalagang himpilan ng tren sa rehiyon at daanan patungong Donbas mula Ukraine. Mas malala pa, pwedeng gamitin ang mga linya ng supply sa kabaligtarang direksyon. Kung masakop ng Ruso ang Pokrovsk, mas madali nilang malilinis ang natitirang Donetsk. Maaaring magdulot ito ng pagsulong sa Dnipro at Zaporizhia, na posibleng humantong sa pagkawala ng kontrol ng Ukraine sa mas malaking bahagi ng Timog Silangan. Dahil dito, ibinuhos ng Russia lahat sa Pokrovsk. Kahit mahigit 600 milya ang linya ng labanan sa Ukraine, iniulat na halos kalahati ng kamakailang pag-atake ay sa direksyon ng Pokrovsk-Kurakova nangyari. Isang naunang pagsusuri ng mga military map na ibinigay ng Deep State noong Agosto ang nagmungkahi na layunin ng Russia na kubkubin ang Pokrovsk sa pamamagitan ng pag-ikot dito mula sa 3 panig, Hilaga, Timog at Silangan. Ginagamit ng Russia ang tuloy-tuloy na sabotahe at tangkang pagpasok para subukang kontrolin ang lungsod, habang ang mga kamakailang paglayan ng mga baryo ay tuwirang sumasalungat sa taktikang iyon. Ngayon, baliktarin natin ang usapan at tingnan kung bakit napakahalaga ng Pokrovsk at Dobropilya para sa depensa ng Ukraine. Maaring sabihing ang mga lungsod na ito ay force multiplier na nagpapalawak ng kakayahan ng Ukraine sa rehiyon. Ang Dobropilya, na matatagpuan mga 13 milya sa hilaga ng Pokrovsk, ay isang mahalagang hilagang anchor sa defense network ng Ukraine. Ang kontrol sa Dobropilya ay nagpapahintulot sa Ukraine na mapanatili ang artillery at drone coverage sa mga highway at tren na mahalaga sa Russia. Anumang pag-usad sa Pokrovsk, kung wala ang Dobropilya, babagsak ang kakayahan ng Ukraine na banta ang logistics at reinforcement ng Russia. Kaya magiging hiwalay na kuta ang Pokrovsk na unti-unting mapapalibutan at mapipigil.
Pero hindi lang ito tungkol sa heograpiya. Pokrovsk, Dobropilya. Magkasama silang bumubuo ng mahalagang depensibong sona. Ang artilleriya na nakapwesto sa Dobropilya ay maaaring magbigay ng suporta sa mga papalapit sa Pokrovsk, habang ang mga puwersa sa Pokrovsk ay maaaring magbigay ng suporta sa putok para sa Dobropilya. Ito ay lumilikha ng magkakapatong na mga larangan ng putok na nagpapamahal ng husto sa anumang pagsulong ng mga Ruso. Mas mahalaga pa ang istasyon ng tren sa Pokrovsk. Pwede itong gamitin sa mabilis na paglipat ng tropa, bala, gasolina, mabibigat na gamit, at supply medical sa malaking bahagi ng Donbas. Kapag nawala ang sentrong istasyon ng tren sa Pokrovsk, babagsak ng husto ang kakayahan ng Ukraine na mapanatili ang kanilang depensibong operasyon sa buong Donetsk. Ang dating ilang oras na supply sa tren ay naging ilang araw na biyahe sa truck dahil sa mga kalsadang palaging binobomba ng artillerya at drone ng Russia. Hanggat hawak ng Ukraine ang Pokrovsk at Dobropilya, kaya pa rin nitong magpakita ng lakas sa Donetsk. Samantala, kayang abutin ng mga operasyon ng drone ang mas malalim na bahagi ng teritoryong hawak ng Russia at kayang harangin ng artillerya ang mga linya ng supply ng Russia. Nagagambala ng electronic warfare ang komunikasyon ng Russia sa mas malawak na lugar. Dahil dito, epektibong napapalawak ng Pokrovsk, Dobropilya ang depensa ng Ukraine para maprotektahan ang rehiyon at hindi makonsolida ng Russia ang kontrol. Kasabay nito, ang pagkawala ng isa ay maaaring mga hulugan ng mabilis na pagkawala ng isa pa. At susunod na rin ang natitirang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, handang magsakripisyo ng maraming sundalo ang Russia para masakop ang Pokrovsk at ganoon din katindi ang laban ng Ukraine para ipagtanggol ito. Dahil dito, mabigat ang balita na papalapit na ang mga Ruso sa Pokrovsk. Sa mga sinasabi tungkol sa depensa ng Ukraine, ipinapakita nito na lalo nang nagiging desperado ang Ukraine na huwag magpakita ng kahit anong kahinaan. Kasabay nito, ipinapakita rin kung gaano kahalaga ang bawat baryo sa lugar na iyon. Bawat tagumpay ay nagtutulak sa mga tropang Ruso na magbago ng taktika, umatras, at nababawasan ang presyon sa sandatahang lakas ng Ukraine. Ipinapakita ng paglaya ng Suketska Kucherovia at iba pang baryo ang kakayahan ng Ukraine na gamitin ang kabiguan ng Russia ngayong tag-init. Bawat baryong nabawi ay malaking lugi sa ginastos ng Russia para masakop. Pero ngayon ay nawala na dahil sa opensiba ng Moscow natapos bago makamit ang mga layunin. Pinilit ng Russia na umabante kahit kulang ang puwersa. Kaya ngayon, napapanood nilang bumabawi ang Ukraine at nawawala ang kanilang mga nakamit. Ang nagpapalubha dito para sa Russia ay ang timing. Dumarating ang pagkalugi habang desperado ang Moscow na magpakita ng progreso. Ang summer offensive sana ang magdadala ng tagumpay. Sa halip, isa na namang kabiguan ito ng Russia na ginagamit ng Ukraine sa sarili nilang operasyon. Bahagi ito ng mas malawak na geopolitika sa kontrol o kawalan ng Donbas. Tumutulong sa Ukraine na gawing lakas ang momentum ang kanilang pinakabagong inobasyon. Mga drone. Tumaas ng 9% ang produksyon ng drone ng Ukraine nitong nakaraang taon. Ang buwan ng produksyon ay nanatili sa 20,000 drone mula tag-init ng 2,000 at 24 hanggang ngayon. Hindi lang ito simpleng dagdag ng lumang first-person view drone ng 2,000 at 23. Ang Ukraine ay gumagawa ng mas sopistikadong sistema tulad ng fiber optic na drone na hindi tinatablan ng elektronikong digmaan ng Russia. Artificial intelligence, guided systems, na kayang mag-operate mag-isa. At long-range strike drone, na kayang tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Pinakamahalaga, aktibong ginagawa ng Ukraine ang karamihan sa drone na pangunahing sandata sa digmaan. Sa pag-alis ng Ukraine sa pag-asa sa mga supply mula sa kanluran para sa mga drone, naging bahagyang independyente ito, habang napapanatili pa rin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Sa ganitong paraan, pinapayagan nila ang NATO na magbigay ng mga sistemang gamit ang technical na kalamangan ng matatag na kanluraning military-industrial complex, gaya ng mga tangke, artilleriya, eroplano, at misil. Para suportahan ang produksyon at iwasan ang pag-atake ng Russia, gumagawa ang Ukraine ng kasunduan sa paggawa sa mga NATO na bansa. Nag-anunsyo ang Romania ng plano na gumawa ng defensive drone kasama ang Ukraine para gamitin ng sarili nila at ng mga kaalyado ng NATO. Iminungkahi ng Denmark na payagan ang mga tagagawa ng Ukraine na ilipat ang kanilang produksyon sa Denmark sa halip na manatili lang sa kanilang bansa. Iminungkahi rin ng Denmark na ibenta ng Ukraine ang kanilang advanced drone at disenyo sa NATO na makakatulong sa ekonomiya nila at magpapahintulot makatanggap
ng kagamitan mula sa NATO. Hindi bilang donasyon o bahagi ng pautang. Pinatitibay ng kalayaang ito ang posisyon ng Ukraine sa negosasyon dahil ipinapakita nitong kaya nilang magpatuloy at ipaglaban ang Kyiv kahit may panlabas na presyong pampulitika. Ngayon, silipin natin ang panig ng Russia dahil lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ang Moscow ay kinakaharap ang magkakaugnay na krisis sa lakas tao, ekonomiya, at moral na sa batayan ay hindi kayang mapanatili. Simulan natin sa mismong mga sundalo o sa kakulangan nila. Noong Setyembre, iniutos ni Putin ang pinakamalaking conscription ng Russia sa loob ng 9 na taon na nagdraft ng 135,000 lalaking edad 18-30. Ito ay kasunod ng spring draft na umabot sa 160,000 pinakamataas mula 2011. Ang Russia ay papunta na rin sa buong taong conscription simula 2026 na papalit sa kasalukuyang sistemang panapanahon. Ipinapakita ng mga numerong ito ang desperasyon, hindi lakas. Kahit nakapag-recruit ng daan-daang libong lalaki, patuloy na kulang sa tauhan ang Russia. Sa harapan, hindi talaga kailangan ng Russia ng dagdag na tao dahil halos may 1 milyon na silang pwedeng iharap sa Ukraine anumang oras. Kulang ang Russia sa mga sundalong dedikado na hindi agad susuko o mamamatay sa unang atake. Ayon sa ilang ulat, mahigit 70,000 sundalong Ruso ang posibleng tumiwalag sa hukbo sa 2,025 katumbas ng 10 bahagi ng puwersa sa Ukraine. Halimbawa, halos 8,000 mula sa ika-41 na hukbo ang tumalikod, katumbas ng mga 50% ng orihinal nilang tropa. Lalo pang pinabuti ng Rusya ang pagre-recruit gamit ang mas desperadong insentibong pinansyal. Noong 2024 ang mga sundalo mula Moscow ay pwedeng kumita ng hanggang 71 milyong rubles sa unang taon, kasama ang 19 milyong rubles na signing bonus at iba pang benepisyo. Mga 82,000 iyon sa palitang halaga noon. Ang halagang iyon ay halos 70% ng kabuuang opisyal na kinikita ni Putin bilang Pangulo. Sa malalayong rehiyon, ang buwan ng sahod ay higit 24 na beses na mas mataas sa karaniwang sahod ng Ruso at ang signing bonus ay katumbas ng 22 beses ng minimum na sahod. Mahigit 50 rehiyon ang nagtaas ng bayad sa mga kontrata sa militar. Ang mabilis na pagtaas ng bonus ay nagpapakita ng kakulangan sa tropa dahil hindi na kailangan ng ganitong insentibo kung sapat ang masisigasig na recruit. Nanganganib ang mas mataas na sahod dahil sa budget. Ipinapakita ng draft na budget ng Rusya para sa 2026 na bababa ang paggasta sa depensa mula 13.5 trilyong rubles, 161 bilyon, tungo sa 13 trilyong rubles, 157 bilyon. Ang unang pagbaba mula nang magsimula ang digmaan. Lalo pang bumaba ang implasyon sa Rusya sa 8% mula 10% noong Marso. Hindi tumpak ang mga numerong ito ng implasyon at hindi nagpapakita ng tunay na kalagayan ng ekonomiya. Pinapatunayan ito ng plano ni Putin para sa dagdag buwis sa 2026. Ipinapakita nitong dinagdagan pa nila ang pondo ng militar mula sa ibang bahagi ng budget na dapat sana ay para sa mga sundalong handang lumaban. Dehado ngayon ang mga natapos na ang serbisyo. Pinuputol ng Rusya ang kompensasyon para sa mga sugatang sundalo at kanilang mga pamilya para makatipid ng pera. Ang mga bayad sa pamilya ng mga namatay na sundalo, pati na rin ang bayad sa mga sugatang sundalo at kanilang mga pamilya, ay bababa mula 78 bilyong rubles sa 2025 magiging 58 bilyong rubles na lang. Ang pondo para sa Defenders of the Fatherland Fund na sumusuporta sa mga veterano ay babawasan ng higit sa kalahati mula 347 bilyong rubles 139 bilyong rubles, 172 milyon. Isipin mo, mas mataas ang bayad ng Russia sa mga bagong lumalaban. Pero binabawasan nila ang binabayad sa mga dating lumaban na napatay o nasugatan. Lalong hihina ang moral at pagre-recruit dahil sa ekonomikong kontradiksyon. Nagbibigay ito ng kahinaan na maaaring gamitin ng Ukraine. Habang nahihirapan ang Russia sa gastos ng militar, maaaring mapilitan ang Moscow ng patuloy na pag-usbong ng Ukraine na pumili sa pagitan ng lakas militar at ekonomikong katatagan. Mas nangingibabaw ang geopolitika kaysa sa aspetong ekonomiya at industrial na ipinakita ng kamanghamanghang pagbagsak ng nakatakdang usapang pangkapayapaan sa pagitan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Kamakailan, sinabi ng White House
na walang planong makipagkita si Pangulong Trump kay Pangulong Putin sa malapit na hinaharap. Isa itong malaking dagok sa estratehiya ni Putin. Matapos mag-usap sa telepono noong Oktubre 16, inanunsyo ni Trump na magkikita sila ni Putin sa Budapest para pag-usapan ang pagtatapos ng digmaan. Tiningnan ito ng Moscow bilang pagkakataon para makakuha ng pabor na kondisyon. Ang tigil putukan sa kasalukuyang linya ay magpapalakas sa kontrol ng Russia sa sinakop na teritoryo at magpapakita rito bilang makatuwirang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Agad namang natigil ang pag-uusap matapos ang paunang talakayan nina kalihim ng Estado Marco Rubio at Ministrong Panlabas ng Russia Sergey Lavrov. Ayon sa maraming ulat, nilinaw ni Lavrov na tutol ang Russia sa agarang tigil putukan at iginiit ang mga kahilingan tulad ng dagdag na teritoryo, hindi pag-anib at mas malalawak na garantiya. Mahalaga ang sagot ni Trump. Ayokong magpulong ng walang saysay o sayangin ang oras ko. Kaya hihintayin ko na lang ang mangyayari. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago mula sa dating pahayag ni Trump na tila pabor sa pagpuwersa sa Ukraine na magbigay ng teritoryo. Maaring nasobrahan ni Putin ang kanyang kilos sa pagtanggi ni Putin na magpakita ng kahit anong pagkamaluwag sa mga hinihingi tungkol sa teritoryo at sa patuloy na paglalarawan ng digmaan sa pinakamataas na antas. Napaniwala niya si Trump o kahit ang kanyang mga tagapayo na hindi talaga interesado ang Moscow sa seryosong negosasyon. Naglabas ng pahayag ang mga leader ng Europa at si Pangulong Zelensky na nagsasabing pinatunayan ng taktikang pagpapabagal ng Russia na Ukraine lang ang seryosong naghahangad ng kapayapaan. Para sa Ukraine, ito ay napakahalaga sa estratehiya. Nakasalalay ang taktika ni Putin sa paniniwalang hihina ang suporta ng kanluran sa Ukraine. Siguraduhing mapalakas ang kasunduan kay Trump at kumpirmahin ang kanyang tagumpay. Ipinapakita ng pagbagsak ng Budapest Summit na hindi epektibo ang estratehiyang ito. Bawat araw na walang diplomatikong progreso ang Russia sa digmaan ay pagkakataon para sa Ukraine na palakasin ang kanilang posisyon. Lahat ng ito ay nagmumula sa katotohanang ang tanging totoong mungkahi ni Trump. Sa ngayon, bukod sa kasunduan sa mineral, ay ang i-freeze ang digmaan sa kasalukuyang linya ng labanan bilang panimulang punto para sa negosasyon. Hindi matatanggap ng Ukraine ang mga kondisyong ito, lalo na sa digmaan ngayon. Kung i-freeze ang labanan sa kasalukuyang linya, mga 20% ng teritoryo ng Ukraine, kabilang ang malaking bahagi ng Donetsk, ay mananatili sa ilalim ng okupasyon ng Russia. Sa madaling salita, gagantimpalaan nito ang agresyon ng Russia, bibigyan ng oras ang Moscow para palakasin ang kontrol at lakas militar, at lilikha ng frozen conflict na pwedeng sumiklab muli. Pakiramdam ng Russia ay handa na sila para sa panibagong pag-atake. Ang mga leader ng Europa, kasama si Zelensky, ay tumutol sa posisyong ito. Naglabas ng isang magkasanib na pahayag na binibigyang diin na nananatili silang tapat sa prinsipyo na hindi dapat baguhin ang mga internasyonal na hangganan sa pamamagitan ng dahas. Ngunit ang katotohanang si Trump ay nagmumungkahi ng ganitong balangkas ay isang estratehikong banta sa mga layunin ng Ukraine. Kaya todo ang pagsusumikap ng Ukraine ngayon kahit malapit na ang taglamig, bawat teritoryong nababawi at unit ng Russia na napapahina ay nakakaapekto sa magiging usapan sa hinaharap. Kung si Trump ang magpasimula ng usapan para ihinto ang labanan, nais ng Ukraine na ilagay ang linya sa pinakasilangan. Mayroon ding mas malalim na estratehikong kalkulasyon na nangyayari. Sa patuloy na pagpapakita ng kakayahang militar at pagbawi ng teritoryo, pinapakita ng Ukraine kina Trump at iba pang leader ng kanluran na hindi kailangan o dapat itigil ang labanan. Habang umuusad ang Ukraine, lalong mahirap ipilit sa Kiev na tanggapin ang permanenteng pagkawala ng kanilang teritoryo. Binanggit ni Zelensky na bumalik si Putin sa diplomasya at tinawagan si Trump nang ipahiwatig ng United States ang posibleng dagdag na suportang militar sa Ukraine. Ipinagpaliban ang pag-uusap, naging basehan ito ng estratehiya ng Ukraine. Panatilihin ang presyur ng militar para sa negosasyon, huwag bigyan ng tsansang makabawi o makonsolida ang Russia. At patuloy na pahinain at gastusan ang Kremlin para mahirapang ipagpatuloy ang digmaan. Mabilis magbago ang politika at alam ito ng Ukraine. Pinapatunayan ng Ukraine na karapat-dapat itong suportahan dahil sa mahusay na paggamit ng kakayahan para magtagumpay sa labanan. At habang mas naipapakita ng Ukraine na hindi lang ito basta-basta nabubuhay, kundi aktibong nababawi ang mga tagumpay ng Russia, mas nagiging madali para sa kanila na makakuha ng mga armas, bala, at pinansyal na mga yaman na kailangan para makapagpatuloy at makalalim pa. Ang mga baryo sa paligid ng Pokrovsk ay maaring hindi mapabalita tulad ng mga malalaking opensiba. Sumisimbolo sila ng pagbabago sa pakikidigma at maaring ganito rin ang labanan sa hinaharap.
Akala ng Rusya mawawala ang suporta ng kanluran at susuko ang Ukraine dahil panig daw sa kanila ang panahon. Ang digmaan ng pag-uurong ay may epekto sa parehong panig sa di inaasahang paraan. Bawat buwan na nagpapatuloy ang digmaan ay isa pang buwan para sa Ukraine na palakasin ang kanilang kakayahan sa sariling produksyon. Isa pang buwan para sa ekonomiya ng Rusya na humina dahil sa mga parusa. Dumarami ang mga nasasawi na lampas sa kayang mabawi at hindi rin kayang hawakan ng Moscow ang ilang nasakop na baryo. Sa ganitong matitinding sakripisyo, wala itong tsansa na tuluyang masakop ang buong Donetsk o ang kabuuan ng Ukraine. Hindi pa tapos ang digmaan dahil hawak pa rin ng Rusya ang malaking bahagi ng Ukraine. May rekurso pa rin ang Moscow at kaya pa nitong ipagpatuloy ang operasyon at balita tungkol sa pag-unlad ng industriya. Pero nagiging mas problema na ang direksyon ng mga pangyayari para sa Kremlin. Bawat tagumpay ng Ukraine at pagbawi ng teritoryo ay patunay sa kanluran na sulit dagdagan ang presyong pang-ekonomiya at geopolitikal. Ang Ghost Special Operations Unit ng Ukraine ay binubuo ng ilan sa pinakamabisang mandirigma sa mundo. Nagsagawa na sila ng hindi mabilang na matagumpay na pag-atake sa buong digmaan. At madalas silang napapabalita matapos nilang wasakin ang mga radar ng Russia, mga eroplano, at iba pang kagamitan gamit ang kanilang mataas na presisyon na mga tactical na drone. Ngayon, muling umatake ang puwersang ito. Winasak ang panangga ng Russia sa Crimea at iniwang lantad ang malaking bahagi ng teritoryo sa susunod na pag-atake. Noong Oktubre 26, ibinahagi ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Nakilala rin bilang Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang balita tungkol sa pinakabagong pag-atake ng mga multo na tumarget sa tatlong magkakaibang sistema ng radar ng Russia na nakapuwesto sa Crimean Peninsula. Detalyado sa Telegram post ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang pag-atake at epekto nito. Naghahanap na ang mga multo ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. 3 radar at isang landing craft ng mga Moscovita ang tinamaan sa Crimea. Mahusay na nakaiwas sa mga misil ng kalabang air defense. Ang mga drone ng espesyal na unit ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Patuloy na sinira ng mga multo ang mahahalagang radar ng mga mananakop sa tangway ng Crimea. Sa pagkakataong ito, ang mga sumusunod ang napasailalim sa atake ng mga scout. Radar 76L6 ng S-400, Triumph Anti-Aircraft Missile System, Radar P-18 Terek Radar, 55Z86U Nebo U at Landing Craft BK-16. Tulad ng dati, nag-upload ang Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng video ng airstrike. Mula sa pananaw ng mga drone, makikita sa footage na bawat drone ay bumibiyahe ng mabilis at ilang beses pang nakakaiwas sa mga missile ng air defense bago tuluyang tumama at magdala ng matinding pinsala sa kanilang mga target. Hindi na nilinaw ng ulat ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensiya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine kung tuluyang nawasak o basta nasira ang 4 na target. Pero alinman sa dalawa, malaking tagumpay ito. Kahit nasira lang ang radar, aabutin pa ng oras, pera, at kagamitan bago ito muling gumana ng buo. Hindi lang ito simpleng radar system. Kasama pa ito sa pinakamagagandang teknolohiya ng Rusya. Ang 76 radar ay mahalagang bahagi ng S-400 air defense system ng Rusya na tumutulong pigilan at patalsikin ang mga misil ng Ukraine. Dinisenyo para sa pagtukoy sa lahat ng taas, kaya nitong radar na tukuyin at subaybayan ang iba't ibang uri ng banta mula sa himpapawid. Kabilang na ang mga ballistic missile na bumibiyahe sa supersonic na bilis. Ipinagmamalaki nito ang detection range na hanggang 187 milya, 300 at 60 degree coverage at kakayahang subaybayan ang 100 target ng sabay. May ilang ulat pa nga na tinawag ang radar na ito bilang perpektong panlaban sa United States. Supplied na High Mobility Artillery Rocket System ng Ukraine, ang High Mobility Artillery Rocket System. Bagamat hindi tiyak ang presyo ng radar, ang karaniwang S-400 system ay nagkakahalaga ng mga dolyar, 500 milyon. Kung walang radar, bababa ang bisa ng sistema
at mawawalan ng silbi ang mamahaling kagamitan ng mga Ruso. Mas mababa ang tsansang makakita o makasabat ng paparating na target ng kalaban. Ang Nebo U-2 ay isa sa mga mas sopistikadong radar sa arsenal ng Russia. Gumagana ito sa mataas na frequency at dinisenyo para sa malayuang pagtukoy ng mga target sa himpapawid na may iba't ibang bilis at taas. Sa madaling salita, nagbibigay ito ng malinaw at komprehensibong larawan ng banta mula sa himpapawid mula daan-daang milya at may epektibong saklaw na 300 at 73 milya. Ang bawat sistema ay nagkakahalaga ng mga 100 milyon. Pero ang Nebo U ay maaaring ituring na napakahalaga mula sa pananaw ng Russia pagdating sa pagtukoy ng anumang mga misil ng Ukraine o mga kumpol ng drone na maaaring papunta sa kanilang direksyon. Nagbibigay ito ng maagang babala at oras para sa kanilang depensa. Ang Pila-Bimpito Terek Radar ay mas simple at mas lumang sistema na nagmula pa noong panahon ng Unyong Sobyet. Pinalitan nito ang P-12 radar system at ginamit mula 1970, bagamat hindi ito kasing halaga o advanced ng iba. Maaasahan pa rin itong early warning system para sa Russia na may 155 milyang saklaw. Dagdag pa rito, dahil marami sa mga mas moderno at mas mahal nitong radar ang nasira sa mga katulad na pag-atake noon, kailangan ng Russia ng mas maraming ganitong mga lumang sistema hanggat maaari. Sa totoo lang, ang mga radar ay panangga. Bagamat wala silang kakayahang umatake, napakahalaga nila pagdating sa depensa. Sinusuri nila ang malalawak na lupa at palaging tinitingnan ang paligid. Kinokolekta nila ang impormasyon para sa mga agresibong bahagi ng arsenal ng hukbo, gaya ng air defense system at interceptor missile para madaling mapuksa ang mga banta. Walang silbi ang air defense kung walang radar. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pangunahing target ng Ghost ng Ukraine at iba pang drone operator ang radar ng Russia kamakailan. Sa katunayan, ilang araw lang bago ang kahangahangang pag-ataking ito. Iniulat din ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang isa pang pag-atake mula sa himpapawid sa mga radar ng Russia na isinagawa noong gabi ng Oktubre 23 at tumagal hanggang madaling araw ng Oktubre 24. Ang operasyon ay tumarget sa 3 okupadong teritoryo: Zaporizhia, Kherson at Crimea. Naglabas muli ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng detalyadong ulat sa kanilang Telegram channel tungkol sa mga nangyari at kung anong kagamitan ang tinamaan. Nawasak ang 2 radar station ng kalaban, Nebo at Sambuk. Eksklusibong video mula sa pangunahing direktorato ng intelihensiya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine Special Forces. Isa na namang malaking premyo noong Oktubre 23 at 24, 2025, natuklasan at winasak ng mga masters ng Department of Active Operations ng Main Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine ang 3 mamahaling air defense system ng Russian Occupation Army, self-propelled firing system ng Buk M3 Air Defense, 2 isa-isang siyam Nebo SVU radar Muscovite Air Defense System ang nawasak sa pansamantalang sinakop ng mga teritoryo ng Zaporizhia, Kherson na mga rehiyon at ng Autonomous Republic ng Crimea. Bahagi ng pamilya ng Nebo radar tulad ng Nebo U at Nebo M, ang Nebo SVU ay inilunsad noong 2000 at gumagana ito sa mataas na frequency, kayang maabot ang daan-daang milya at natutukoy ang mga eroplanong kalaban at iba pang lumilipad na bagay na may maliit na margin ng error. Maaaring ipares ito sa S-300 at S-400 air defense missiles na nagbibigay ng impormasyon para sa tumpak na pagtukoy at pagkuha ng target. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na iniulat ng Ukrainian Defense News Agency, Militany, na ang mga radar na tinutukoy ay aktwal na mga unit ng Niobe SV at hindi NEBO SVU. Ang Niobe SV ay 3 coordinate radar system na inilunsad sa Russian Air Defense Units noong 2016. Kaya nitong matukoy at makilala ang parehong aerodynamic at ballistic na mga bagay. At ipinagmamalaki nito ang pinakamalaking operating distance na hanggang 310 milya at kakayahang makadetect ng mga banta sa taas na hanggang 40 milya.
Kahit alin pa man, kung ito man ay NEBOSVU o NIOBI SV na mga radar, pareho silang mahalaga at napakahalaga pagdating sa pagbibigay ng maagang babala at pagtulong sa Russia na kontrahin at salagin ang mga drone, misil at iba pa ng Ukraine. Pareho silang itinuturing na mataas ang prioridad at mataas ang halaga bilang mga target. At ang mapabagsak ang dalawang radar ay isang magandang araw para sa Ukraine. Anuman ang mangyari, nagbahagi rin ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng drone video bilang ebidensya ng pag-atake habang papalapit sa target. May kasama ring Buk M3 medium-range surface-to-air missile system launcher, ang pinakabagong version ng matagal ng serye ng mga air defense system. Habang ang mga naunang Buk ay mula pa Soviet era, mas moderno ang M3, may advanced electronics at kahangahangang kakayahan. Kaya nitong pabagsakin ang target na bumibiyahe sa 3,000 metro kada segundo o 6,700 milya kada oras, halos 9 na beses sa bilis ng tunog. Maganda rin ang abot, mataas ang katumpakan, at pagiging maaasahan, kaya madalas natatamaan ang mga target. Bukod dito, napakakilos nito at kayang tumarget ng mga banta mula sa himpapawid, lupa at dagat. Aabot sa dolyar, 45 milyon ang halaga ng bawat sistema. At kahit na maaaring nasira lang ng pag-ataking ito ang sistema at hindi tuluyang nawasak, iniwan pa rin nito ang Kremlin na mas mahina at may isa na namang malaking gastusin para sa pagkukumpuni. Kamakailan, nagdiwang ang Ukraine sa isa pang matagumpay na pag-atake sa Russian radar system sa Crimea. Noong Oktubre 20, iniulat ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang pagkasira ng isang Russian Volday radar na nakapwesto sa Zankoy Airfield sa hilagang bahagi ng Crimean Peninsula. Ayon sa ulat ng ahensyang Paniktik, gumamit ang espesyalistang unit mula sa Department of Active Operations ng mga drone para tukuyin at atakihin ang lihim na instalasyon ng Russia. Ang radar ay makabago at mahal. Tinatayang nagkakahalaga ng 5 milyon bawat isa. May 3-coordinate X-band radar ito, Unmanned Aerial Vehicle Control Channel, Direction Finding System, at Optoelectronic Tracking Modules para mahanap at subaybayan ang mga target. Dinisenyo ito para matukoy ang mga drone. Malinaw, sa kasong ito, hindi sapat ang kakayahan nitong makadetect para mapigilan ang aerial assault ng Ukraine. Ayon sa iba, ang Volday radar ay kabilang sa pinaka-advanced na air defense at electronic warfare equipment ng Russia. Ngayon, ang pagkawala ng ganitong kagamitan ay hindi lang tungkol sa pera, kundi pati dangal at kumpiyansa. Malamang hindi inasahan ng mga komandante ng Russia na masisira ng murang at simpleng drone ng kalaban ang isang napakamahalagang kagamitan. Unti-unting naiipon ang epekto ng mga pag-atake. Hindi man laging multo ang dahilan, kadalasan may papel sila sa pinakamapaminsala at mapagpasyang pag-atake. Noong huling bahagi ng Setyembre, halimbawa, nagbahagi ang ahensyang militar ng intelihensya ng Ukraine na pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng video footage at detalyadong ulat ng matagumpay na pag-atake ng multo sa malalim na bahagi ng sinakop na Crimea. Ang target sa pagkakataong ito ay ang Kajha Air Base na nasa labas lang ng lungsod ng Sevastopol, na siyang pinakamalaking lungsod sa rehiyon ng Crimea. Ang mga drone na pinapatakbo ng Ghost Operator ay nakasira ng 4 na kagamitan ng Russia: 2 transport plane, 2 radar station, 2 kalabang AN, 26 at coastal radar. Panibagong biktima para sa pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, Ghost sa Crimea. Mga eksperto ng Special Unit ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine Defense Ministry. Nagpatuloy ang Ghost sa pag-elimina ng high-value target ng kalaban sa pansamantalang sinakop na Crimea. Sa pagsalakay sa peninsula, sinunog ng mga espesyal na puwersa ng militar na intelihensya ng Ukraine ang 2 AN, 26 na transport aircraft ng mga mananakop na Ruso, at tinamaan din ang surface radar station ng kalaban at ang coastal radar na MR-10-1 MISM-1. Ang pagkalugi ng Russian Occupation Army sa Crimea dahil sa pangunahing direktorato ng intelihensiya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine
ay naitala sa buod ng General Staff ng Armed Forces ng Ukraine noong Setyembre 24, 2025. Ang AN-26 na eroplano ay multi-role transport planes na gamit sa pagdadala ng kargamento, tauhan, o paglikas ng sugatang sundalo mula sa labanan. Ayon sa ulat, parehong sumabog ang dalawang eroplano na tinarget at naging malalaking bola ng apoy. Ayon sa mga analyst, pareho silang may gasolina at malamang ginagamit ng mga Ruso. Ngunit mas mahalaga ang dalawang radar na target na gaya ng iba pang sistematikong tinarget ng Ukraine ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga tropang Ruso sa Crimea tungkol sa kalangitan, karagatan, at anumang paparating na drone, missile, o sandata ng Ukraine. Dahil kay Ghost at iba pang drone operator ng Ukraine, nawala na ang mga radar na iyon. Ganoon din ang nangyari sa maraming iba pang radar sa buong mga sinakop na teritoryo, lalo na sa Crimea. Noong Setyembre 30 may radar na naman sa rehiyong ito na nawala sa mapa. Nag-post sa Facebook ang Command ng Special Operations Forces ng Ukraine tungkol sa mga nangyari. Tinarget ng SSO ang radar station ng S-400 Triumph Air Defense sa Crimean Peninsula. Noong gabi ng Setyembre, 30 inatake ng Special Operations Forces ang radar station ng Russian S-400 Triumph Anti-Aircraft System. Simbolikong dinepensahan ng SSO gamit ang strike drone ang mamahaling air defense system ng kalaban na laban sa unmanned aerial vehicles. Ang radar station ang mata ng S-400 Triumph Complex. Kung walang pagmamanman at paggabay, nawawala ang kakayahan ng sistema na lumaban. Patuloy na nagpapahina sa kalaban ang mga unit ng SSO na naglilimimita sa kanilang kakayahang magsagawa ng operasyon. Ayon sa post, ito ay mahalagang tagumpay at simbolikong pag-atake. Nagawang gamitin ulit ng Ukraine ang mga drone para sirain ang sistemang ginawa para pigilan sila. Bahagi ng isang kampanya ang lahat ng pag-ataking ito. Kampanyang layong buwagin ang depensa sa himpapawid ng Russia sa mga sinakop nitong teritoryo sa Ukraine, gaya ng Crimea, tuwing tinatarget ng Kiev ang radar o missile launch system. Nababasag ang panangga ng Russia at humihina ang depensa nito. Nahihirapan ang Kremlin protektahan ang nasakop nilang teritoryo habang nagbubukas ng koridor para sa susunod na pag-atake. Dahil doon, laging nakatutok ang Ukraine sa NEBO radar at S-400 Air Defense System. Epektibong taktika ito na nagbubukas ng mas positibong oportunidad para sa Ukraine, habang mas dumadami ang problema ng Russia na kailangang solusyonan. Una, gaya ng nabanggit kanina, hindi mura ang mga radar at air defense system na ito. Ang iba ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. May mga naayos pa. Pero ang iba ay tuluyang nasisira kapag tinamaan ng explosive drone sangik. Ukraine ang mga pangunahing bahagi. Dahil dito, napipilitang gumastos ang Russia ng daan-daang milyong dolyar para ayusin o palitan ang mamahaling kagamitan. Sa ngayon, humaharap ang Kremlin sa matinding suliraning pang-ekonomiya. Pabago-bago ang halaga ng ruble at mataas pa rin ang inflasyon, at ang Kremlin ay naglalaan ng nakakagulat na halaga ng kanilang pambansang budget para sa militar. Ang bansa ay nahaharap din sa lumalalang krisis sa gasolina, kung saan naiulat ang kakulangan ng gas sa maraming rehiyon. Salamat sa matalinong estratehikong drone attacks ng Ukraine sa mga pasilidad ng gasolina. Sa kritikal na sandali ng digmaan, kung saan kakaunti ang tagumpay at tinatarget ang mga pasilidad, hindi kayang tiisin ng Russia ang ganitong mamahaling pagkalugi sa kagamitan. Wala rin silang ekstrang bilyong dolyar na nakalaan para sa pagkukumpuni ng radar o mamahaling pamalit. Ang pangalawang malaking issue dito ay tuwing napapatumba ng Ukraine ang isang Russian radar o air defense system, nababawasan ang tiwala sa teknolohiyang iyon. Sa unang tingin, ang mga radar na kadalasang nagkakahalaga ng 10-10 milyon, ang iba ay umaabot pa sa 100 milyon, at ang buong air defense system ay mas mahal pa, ay inaasahang kayang makita ang daan-daang milya sa lahat ng direksyon. Hindi dapat nasisira o napipinsala ng mga simpleng first-person view drone na mas mura ng malayo. Dapat makita agad ang paparating na drone at gumana ang depensa para pabagsakin ang mga ito bago makalapit. Lagi itong ginagawa ng Ukraine habang patuloy namang nagpapadala ang Rusya ng maraming drone sa mga bayan at lungsod ng bansa. Pero natutukoy ng kahangahangang layered air defense complex ng Kyiv ang mga ito at napapabagsak ang karamihan bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong makapaminsala.
Mas hindi organisado ang air defense ng Rusya kumpara sa kalaban dahil marami sa mga ito ay sistematikong nabura ng maingat at planadong magkakaugnay na pag-atake. Dahil dito, napapaisip ang mga kumander, sundalo at publiko ng Rusya sa tunay na nangyayari. Kahit ipinagmamalaki ng Kremlin ang napakagandang teknolohiya ng radar at air defense, tila hindi nila ito magamit ng epektibo para ipagtanggol ang sarili. Ang ikatlong at pinakamahalagang problema sa mga pag-atake sa Kremlin ay kapag may nasirang radar, humihina ang depensa ng lugar na binabantayan nito. Bigla na lang, nabawasan ng isang pares ng mata ang Russia na nagmamasid sa paligid at nagbabantay sa mga banta ng kalaban. At dahil dito, mas nakakabahala ang sitwasyon para sa mga nasa lupa. Dahil mas naging vulnerable sila ngayon sa mga kasunod na pag-atake ng mga drone o missile strike. Unti-unting binubulag ng Ukraine ang kalaban at sinisira ang kanilang panangga sa Crimea. Habang nauubos ang depensa, lalong humihina ang kapit ng Russia sa rehiyon. Ayon sa isang dating opisyal ng Ukraine mula Crimea, sa ulat ng Radio Free Europe Radio Liberty ngayong taon, may koridor na ngayon para sa mga drone at misil ng Ukraine. Malalaking bahagi ng rehiyon ngayon ay tila nabawasan na ang saklaw ng depensa sa himpapawid. Walang mga mata sa himpapawid o lupa, kaya maraming target ang nanganganib mapuksa. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay magpakawala ng mas maraming drone o kahit mga misil tulad ng mahahabang Neptune nito sa mga koridor na iyon at sa mga lugar na wala ng proteksyon ng radar. Hindi makikita ang mga banta na paparating, walang maagang babala, walang alarma, at walang oras para gumawa ng mga hakbang pangproteksyon. Hindi talaga magagawang ipagtanggol ng Russia ang sarili nito at napakaraming karagdagang kagamitan ang mawawala. Dagdag pa, mabilis winawasak ng multo ang radar at depensa sa himpapawid. Kahit dagdagan pa ng Russia ang tao at pera para ayusin at palitan ang mga ito, hindi pa rin nila kayang sagutin lahat ng atake at takpan ang buong Crimea ng sapat na sistemang panangga. Dahil dito, mas mahina na ang rehiyon ngayon. At isa sa mga layunin ng Ukraine ang pagbawi ng Crimea. Marahil ay papalapit na ang layuning iyon. Kapag naubos ang radar at depensa ng Kremlin sa rehiyon, wala na silang ibang magagawa kundi mag-utos. Mabilis na pag-atras na magpapapasok sa tropa ng Kiev at makakabawi ng kontrol. Noong Oktubre 24, nagtipon ang 26 na bansang Europeo ng Coalition of the Willing para talakayin ang suporta nila sa Ukraine. Bagamat hindi nakuha ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang lahat ng inaasahan niya mula sa pagpupulong sa London, tiyak na may ilang magagandang balita para sa Ukraine na lumabas dito. Inanunsyo ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ang panibagong malaking batch ng suportang militar para sa Ukraine na darating sa loob ng ilang araw. Narito ang isang pagtingin sa kung ano ang laman ng package, kung paano ito makakaapekto sa digmaan, at kung paano ito umaangkop sa kabuuang mga pangako ng Pransya sa Ukraine. Bago ang pagpupulong sa London, may dalawang pangunahing hinahanap si Zelensky. Una, umaasa siyang makakuha ng dagdag na long-range missiles para palawakin ang digmaan ng Ukraine laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Pangalawa, umaasa siyang papayagan ang Ukraine na gamitin ang mga nakapirming ari-arian ng Russia sa Europa bilang bahagi ng parusa para pondohan ang kanilang digmaan. Hanggang ngayon, interes lang mula sa nakapirming ari-arian ang binibigay ng mga Europeo sa Ukraine, hindi ang mismong ari-arian. Wala siyang nakuha na matibay na pangako sa alinman. Pinagdedebatehan pa rin ang long-range missile gaya ng Tomahawk at paggamit ng ari-arian ng Russia. Gayunpaman, malamang na nabawasan ng malaki ang pagkadismaya dahil sa anunsyo ni Macron. Ang paketeng inihayag ni Macron ay may tatlong bahagi na tumutugon sa pinakamahinang depensa ng Ukraine. Ang depensa sa himpapawid. Ilang buwan nang pinapalakas ng Ukraine ang depensa sa himpapawid laban sa gabi-gabing atake ng drone at missile ng Russia na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente o blackout sa bansa. Kasama sa unang bahagi ng pakete ang dagdag na Aster-15 at Aster-30 interceptor missiles. Ito ang mga missile ng Franco-Italian SAM-TIMAM-BA battery, tanging European land-based air defense system na dinisenyo laban sa aerodynamic at ilang ballistic threats. Alam na may pinapatakbong kahit isang SAM-TA battery ang Ukraine na magkatuwang na ibinigay ng Pransya at Italia noong 2023. Nagpahiwatig ang Italia noong 2000 at 24 na magpapadala ito ng pangalawang unit para palakasin ang coverage. Ngunit hindi malinaw kung naipadala na ito.
kasama ng United States, made na MIM, 104 na Patriot at German IRIS-T air defense systems na ibinigay rin sa kanila. Ang Solaire Moyenne Portée Terrestre na pinaikling Solaire Moyenne Portée Terrestre ay kabilang sa pinaka-advanced na mga sistema na kasalukuyang magagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ito ay isang ground-based na road-mobile tactical ballistic missile defense system na ginawa ng Euro-SAM, joint venture ng Matra British Aerospace Dynamics Alenia at Thales Group. Dinisenyo ang sistema para magbigay ng theater missile defense laban sa banta mula sa himpapawid gaya ng eroplano, cruise missiles, tactical ballistic missiles, at Shahid 136 loitering munitions. Ito mismo ang mga uri ng paparating na banta na kailangang pabagsakin ng Ukraine gabi-gabi. Ang sistema ay may fire control unit batay sa Arabelle Multifunction X-band radar na nagbibigay ng 300 at 60 degree coverage at kayang mag-track ng 100 target at sabay labanan ang 10. Sinusuportahan ang radar ng Fire Control Center, engagement module, power generator, maintenance vehicle, at missile reloader. Sa pinakapuso ng sistema ay ang Transporter Erector Launcher o Transporter Erector Launcher na sasakyan na maaaring ikabit sa alinman sa Renault Kerax 8x8 truck chassis o Astra Iveco 8x8 truck. Bawat Transporter Erector Launcher ay may 8 Aster 30 missiles na handang iputok sa vertical launch containers. Malakas ang firepower nito, lalo na kung pagsasamahin ang mga SAMTI sa isang battery na may 48 missiles sa 6 na launchers. Kaya ng bawat Transporter Erector Launcher na maglunsad ng 8 missiles sa loob ng 10 segundo gamit ang back-to-back launch. Bukod pa rito, ang sistema ay lubhang mobile at mabilis na maipapadala at maiaatras, na nangangailangan lamang ng 14 na tauhan para mapatakbo ang isang buong battery. Malaking tulong sa Ukraine ang dagdag na Aster 30 missiles mula kay Macron para mas magamit ang kanilang SAMTI system at posibleng magbukas ito ng daan para sa pagpasok ng pangalawang Italian na sistema. Sa kasamaang palad, hindi ganoon karami ang mga ito na maaring ipamahagi. Ang Pransya ay may hindi bababa sa 7 baterya, ang Italia ay may hindi bababa sa 3, ang Singapore ay kumuha ng 2 sistema at iyon na iyon. Ang mismong missile ay talagang mabagsik. Ang Aster 30 Block 1 ay 2 yugto. Solidong propellant na missile na may booster na inaalis matapos ilunsad. May haba itong 16 na talampakan, diametrong 7 pulgada at bigat na 172 libra kapag inilulunsad. Sa dulo nito ay may 33 libra na high explosive fragmentation warhead na may directional blast effect at proximity fuse. Ang Aster 30 ay umaabot ng bilis Mach 4.5, 0.87 milya segundo at may maximum range na 62 milya. Kayang abutin ng sistema ang mga eroplanong higit 186 na milya ang taas, pero kalahati lang ang range sa mababang lipad na target. Natutukoy nito ang target mula 100 at 64 na talampakan hanggang 100 at 24 na milya taas. Ang missile ay may inertial mid-course guidance na may real-time updates mula sa Arabelle radar sa pamamagitan ng data link at active radar homing para sa terminal guidance. Kaya nitong saluhin ang mga target, magsagawa ng mga maniobra hanggang 60 G at may mataas na resistensya laban sa electronic countermeasures. Nakakamatay ang Cirrus missile at mahal. Umaabot sa 2 hanggang 3 milyong dolyar bawat isa. Dahil dito, hindi sila mainam laban sa Russian-made Shahid analog na tinatawag na Gerans na nagkakahalaga ng mga 70,000 bawat isa. Gayunpaman, perpekto sila para pabagsakin ang mga Russian na Iskanda, Kinzhal at KH. 100 at isa mga misil na ang halaga ay umaabot ng milyon-milyon at karaniwang tumatarget sa mga infrastruktura na kasing mahal din ng mga iyon. Hindi magagamit ng Ukraine ang Aster 15 na ipinangako ni Macron para sa SAMTI system dahil Aster 30 lang ang kayang iputok ng manba. Ang Aster 15 ng Euro surface-to-air missile ay para sa himpapawid na target gaya ng helicopter, fighter jets, misil at drone. Karaniwan itong ginagamit sa naval air defense, lalo na sa mga frigate ng Pransya at Italia
na may PAMS anti-air missile system. Sa madaling salita, halos magkapareho ang specs nito sa mas malaking version, ang Aster 30 halos 14 na talampakan ang haba nito. Mas maikli ito, pero parehong lapad na higit 7 pulgada. Mas magaan din ito na may bigat na 6,800 at 34 na libra. Pero may dala rin itong 33 libra na directive fragmentation warhead na may 65 talampakang lethal radius. Ang Aster 15 ay may mas maikling abot, mga 186 na milya. Pero kaya nitong gumana sa taas na hanggang 8 milya sa pinakamabilis na bilis na mga Mach 3 o humigit kumulang 3,200 at 80 talampakan bawat segundo. Tulad ng Aster 30, gumagamit ito ng inertial mid-course guidance, data link updates, at terminal active radar homing. Tulad ng Aster 30, kilala rin ang misil na ito sa mataas na 50G maneuverability path, aerodynamic control, at resistensya sa countermeasure. Kasing seryoso ito ng misil, gaya ng presyo. 13 hanggang 26 na milyong dolyar bawat isa. Pero kung hindi magagamit ng Ukraine ang mga ito, gamit ang SAMT nito, paano nga ba nila magagamit ang mga bagong supply na ipapadala ng Pransya? Nasa ikalawang bahagi ng military aid package na inihayag ni Macron sa Coalition of the Willing sa London ang sagot. Kasama rito ang matagal nang hinihintay na ikalawang batch ng Mirage 2,000 at 5 F-jets na ipinangako ng Pransya sa Ukraine noong 2024. Kasunod ng isang seremonya ng paggunita sa D-Day noong ika-6 ng Hunyo ng taong iyon. Inanunsyo ni Macron na magbibigay ang Pransya ng Mirage 2,000 at 5 jet fighters sa Ukraine ngayong taon. At pagsasanay sa mga Ukrainian na piloto kung paano patakbuhin ang mga ito sa Pransya. Ang pagsasanay ng mga piloto at mga tagapag-ayos sa lupa ng Pransya ay magsisimula sa loob ng ilang araw, ayon sa kanya noon. Ang paunang pangako ay naiintindihan na hindi bababa sa 6 na Mirage at maaring umabot pa sa 12. Noong Pebrero 2025, naihatid ang unang 3 Mirage at agad isinabak sa labanan. Noong Marso 7, matagumpay nilang na-intercept ang isang Russian Kh-100 at isa cruise missile sa gitna ng malaking missile at drone attack. Ang unang naitalang labanan ng eroplano. Sabi ng Ukrainian Air Force, ipinadala ang kanilang Mirage para salubungin at harangin ang paparating na cruise missiles. Tinarget ng eroplano at pinakawalan ang air-to-air missile sa head-on na direksyon. Dahil sa liksi ng missile, nagawa nitong baguhin ang direksyon habang lumilipad at napabagsak ang Kh-100 at isa missile. Noong panahong iyon, inisip ng mga analyst na ang ginamit na missile para pabagsakin ang Kh-100 at isa ay ang French Mika air-to-air missile. Karaniwang bala ito ng Mirage 2,000 at 5F, pero posible ring Aster 15 ang ginamit at ngayon na nakakuha na ang Ukraine ng karagdagang supply ng sandatang ito, malamang na ito mismo ang missile na ipapaputok ng mga Mirage ng Ukraine sa mga mahahalagang target tulad ng Camp Kh-100 at isa sa hinaharap. Yun ay dahil bago sila naihatid, sumailalim ang mga Mirage ng Ukraine sa maraming espesyal na modifikasyon upang ihanda sila para sa kakaibang katangian ng digmaan sa Ukraine. Kabilang na ang kakayahang magpaputok ng mga Aster 15 na missile. Ang pagdating ng Mirage at F-16 ang mga tanging Western fighter jets na naihatid sa Ukraine ay malaking biyaya para sa bansa. Tama, parehong 4th generation fighter jets ang dalawang eroplano at wala ang maraming katangian ng 5th generation fighters gaya ng F-35 Lightning ikalawa at Dassault Rafale kung saan ina-upgrade ng Pransya ang fleet nilang Mirage. Pero kung ikukumpara sa mga eroplano noong panahon ng Soviet tulad ng Mikoyan Gourevich 29 at Su-27 na bumubuo sa pangunahing lakas ng natitirang Air Force ng Ukraine, malaki ang naidagdag ng Mirage 2,000 at 5F sa kakayahan ng Ukraine. Kaya nitong umabot ng 1,454 milya kada oras at makakarga ng 14,000 libra ng payload gaya ng Armament Air Sol Modular, Hammer Guided Bombs, Mica Air-to-Air Missiles at Aster 15. Ayon sa ulat, na-modify na ang mga Mirage ng Ukraine para makakarga ang Anglo-Franco Storm Shadow at Scout Cruise Missiles
ay may abot na 155 milya bilis na 600 milya bawat oras at may 972 libra na high explosive warhead. Ang mga modernong Western air-to-air missiles ay may advanced radar at infrared guidance systems na nagbibigay ng malaking kalamangan sa Mirage 2000 at 5F sa labanan na lampas visual range. Hindi masyadong kaya ng Mikoyan Gurevich. 29 at Su-27 ang ganitong kakayahan. Ang Mirage 2000 at 5F ay may Thales Radar Doppler Impulsions Radar. Isang multi-mode radar system na mas advanced kumpara sa mga Soviet-era radar na makikita sa MiG-29 at Su-27 ng Ukraine. Nagbibigay ang Thales Radar Doppler Impulsions ng advanced long-range detection at sabay-sabay na tracking ng maraming target. Mahalaga itong kalamangan sa makabagong labanan sa himpapawid, laban sa eroplanong Ruso, drone, at cruise missile. Kayang sabay-sabay na mag-detect ng radar ng 24 na target sa himpapawid, mag-track ng 8, at makipaglaban sa 4 ng sabay-sabay. Isa pang malaking kalamangan na iniaalok ng Mirage 2000 at 5F kumpara sa mga eroplanong gawa ng Soviet ay ang mas pinahusay na situational awareness. Dahil sa modernong digital cockpit at advanced avionics, mas mabilis at may batayan ang desisyon ng mga piloto ng Mirage 2000 at 5F dahil sa real-time na pagproseso ng impormasyon sa mga sitwasyon ng labanan na mataas ang tensyon. Mas magaan at madaling imanobra ang Mirage 2000 at 5F kaysa MiG-29 at Su-27, kaya may kalamangan ang mga piloto ng Ukranya sa katumpakan at pag-adjust sa malapitang labanan. Mas malawak ang saklaw ng eroplano, kaya nitong mag-atake ng mas malayo sa teritoryo ng Rusya o magbigay ng mas matagal na air cover sa puwersang panlupa ng Ukranya. Dahil dito, mas epektibo ito sa mas maraming uri ng operasyon kumpara sa Mikoyan Gurevich 29 at Su-27 na mas limitado ang saklaw. Ang tanging tunay na kahinaan ng Mirage 2000 at 5F na ibinigay sa Ukranya ay hindi talaga ito angkop para sa makabagong labanan sa himpapawid. Ang detection system nila ay effective lang sa 30, 50 milya, kaya hindi ito praktikal laban sa ikalimang henerasyon na Sukhoi Su-57 ng Russia. Ang pinakabagong version, ang Su-57M1, na inilunsad noong Mayo, ay iniulat na may detection range na hanggang 200 at 50 milya para sa mga target sa himpapawid at kakayahang subaybayan ang 60 target ng sabay-sabay habang nakikipaglaban sa 8. Iniulat ding kaya nitong umabot sa Mach 200 at 32 milya sa subsonic na bilis. May ilang Western na eksperto ang nagdududa sa bisa nito dahil kakaunti na lang ang Mirage sa kanilang kamay. Hindi lang talaga sulit para sa Ukraine na isugal ang mga ito sa labanan laban sa mga eroplanong. Sa papel ay mas mataas ang kalidad. Isa sa unang 3 na i-deliver ay bumagsak dahil sa mechanical na aberya at di na magagamit, pero ligtas namang nakalundag at nakalapag ang piloto. Mahalaga pa rin ang mga eroplanong ito sa Ukraine bilang bomber, lalo na sa pagpapalipad ng Storm Shadow at Aster-15 na missile. Ipinapakita ng pagsira ng Ukraine sa malaking pabrika ng chemical ng Russia sa Bryansk gamit ang Storm Shadow missiles. Kung gaano kasidhi ang epekto nila sa ganitong aksyon. Sa praktika, mas maraming Mirage at Aster ang ibig sabihin ay mas maraming napoprotektahang pasilidad. Mas malawak na 300 at 60 degree coverage at mas malaking kakayahan laban sa halo-halong pag-atake nang hindi agad nauubos ang Patriot Interceptor na mahirap makuha. Magkaiba ang makatanggap ng high-end na teknolohiya tulad ng Mirage 2000 at 5Fs at ang tunay na paggamit nito. Kaya kahit hindi ito ang pinakakapansin-pansin, ang ikatlong bahagi ng package na inanunsyo ni Macron ay posibleng pinakamahalaga. Pinalawak ng Pransya ang training ng mga Ukrainian piloto para magpalipad ng Mirage. Noong Hunyo 2024, inanunsyo ni Macron na magpapadala ang Pransya ng Mirage sa Ukraine at magsasagawa ng 6 na buwang training para sa mga Ukrainian piloto at ground personnel. Natapos ng unang batch ng mga piloto ang training noong Disyembre 2024 ang training sa Nonce Air Base, Silangang Pransya,
ay sumaklaw sa flight operations, tactical navigation, weapon systems, at maintenance na iniangkop para sa advanced avionics at combat capabilities ng Mirage 2005A. Sabay sinanay ang mga piloto at ground crew para sa operasyon at nagturo ng Ingles para sa mga Ukrainian personnel. Hindi pa malinaw kung paano eksaktong palalawakin ang training program ngayon, ngunit malamang na mas marami pang piloto at ground crew ang masasangkot dito at posibleng training sa mga bagong sistema para sa paparating na Mirages, gaya ng electronic warfare systems. Walang duda na lalabas pa ang karagdagang detalye sa paglipas ng panahon at mas marami pang update ang susunod kapag nangyari iyon. Dagdag pa ang bagong armas at pinalawak na pagsasanay sa malaking suporta ng Pransya sa Ukraine. Ang patuloy na suportang ito mula sa Pransya ay lalo pang kapansin-pansin dahil sa patuloy na kaguluhang pampolitika at pang-ekonomiya na bumabalot sa Pransya. Noong Oktubre, bumagsak agad ang ikalimang gobyerno ng Pransya matapos lamang itong italaga. Ikatlong gobyerno na nabigo sa Pransya sa loob ng 12 buwan. Dahil dito, binago ng Moody's ang credit outlook ng Pransya mula stable naging negative. Binigyang diin nila ang panganib ng pagkakabaha-bahagi ng politika na maaaring hadlang sa pagtugon ng gobyerno sa mga isyung gaya ng fiscal deficit at utang. Dumating ang anunsyo ng Moody's kasabay ng pahayag ni Macron sa dagdag na suportang militar ng Pransya para sa Ukraine, na nagpapakita ng matibay nilang paninindigan. Kahit malakas ang presyon, iba pa rin sa sariling bayan. Noong unang bahagi ng digmaan, bandang dulo ng 2022, nakatanggap ng batikos ang Pransya mula sa ilang sektor dahil sa pagiging atrasado kumpara sa ilang mga kaalyado nito sa NATO. Batay sa ulat ng Kiel Institute for the World Economy noong Agosto 2022, ang 230 milyong tulong militar ng Pransya ay ika-11 lamang, malayo sa United States, Britanya at Polonya. Kahit maingat sa militar mula ikalawang digmaang pandaigdig, ang Alemanya ay naglaan ng higit 4 na beses kaysa Pransya. Hindi sapat sabihing tumugon lang ang Pransya. Hindi nito nabibigyan ng hustisya ang nagawa ng bansa. Noong Setyembre 2025, umabot na sa dolyar 10 bilyon ang nagastos ng Pransya para sa Ukraine, kabilang ang 686 bilyon para sa pagpapadala ng armas, pagpapanatili at pagsasanay. Nagbigay ang Pransya ng 314 bilyon na suporta, kabilang ang 267 bilyon na ambag nito sa European Peace Facility, pondo ng European Union na nagbabayad sa mga estado para sa paghahatid ng armas. Sa katapusan ng 2023 na ipasa ng Pransya sa Ukraine ang 30 Caesar self-propelled artillery 6 howitzers, 4 multiple launch rocket systems at 10 120 mm mortars. Ang howitzer ay may kasamang 3,000 at 1,000 bala ng munisyon, 1,000 at 284 grenade launchers at 3 Milan anti-tank guided missile systems. Naipadala na ng Pransya ang 38 AMX-10 reconnaissance combat light tanks na may 9,000 bala para sa pangunahing kanyon, 250 armored vehicles, 120 off-road vehicles, at 6 na truck. Bago matapos ang 2023, nakatanggap din ang Ukraine ng 160 reconnaissance drones, 10 hindi kilalang drone detection devices, at 30 Zodiac Futura inflatable boats. Nagbigay rin ang Pransya ng maraming maliliit na armas, kasama ang 762 mm na machine gun, 560 127 mm na machine gun, 1,000 fusil, automatic, model d'arme de Saint-Etienne na rifle at 20 sniper na rifle. Kasama rin dito ang 17 milyong bala ng 127 mm, 11 milyong bala ng small arms, gaya ng Sham M at 556 mm, 10,000 at 500 granada at 3,000 at 6 na rang anti-tank mina. Nagbigay sila ng gasolina, protective gear tulad ng bulletproof vest at helmet, first aid kit, at gamit sa komunikasyon at nabigasyon. Nagsanay ang Pransya ng halos 10,000 sundalong Ukrainian sa Pransya at Poland, kabilang ang pagsasanay ng buong brigada gamit ang kagamitan nila. Ito mismo ang uri ng suporta na inaasahan mula sa isang bansa na may bilateral na kasunduang pang-seguridad kasama ang Ukraine. Bagamat hindi kasing lalim ng Mutual Defense Pact ng Article 5 ng NATO, inilalahad ng kasunduang nilagdaan noong Pebrero 16, 2022
At 24 ang pangmatagalang pangakong pangseguridad ng Pransya sa Ukraine, kabilang ang kooperasyong militar, politikal, pinansyal, at makatao. Kasama rito ang tulong para sa proteksyon at pagpapanumbalik ng teritorial na integridad ng Ukraine, pagpigil sa mga susunod na agresyon ng Russia, at suporta para sa integrasyon ng Ukraine sa mga institusyong Europeo at Euro-Atlantiko, kabilang ang pagpasok sa European Union at pagiging interoperable sa NATO. Nakasaad sa kasunduan ang kooperasyon na sumasaklaw sa strategic communication, cybersecurity, proteksyon ng mahahalagang infrastruktura, kabilang ang air defense, intelligence at counterintelligence, at pagtutulungan ng defense industry upang mapahusay ang standardisasyon at interoperability. Ang anunsyong ito ay patunay na maaasahan ang Pransya sa pagtupad ng mga pangako, kabilang ang pera at lakas militar. Ngayon, alamin pa kung paano nagsusumikap ang Ukraine na mabawi ang bawat pulgada ng kanilang lupa mula sa mga mananakop ng Rusya sa aming pinakabagong video. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para laging updated sa mga balitang militar mula Ukraine, Europa at iba pang bansa. Salamat sa panonood.